So, good day, Chairman. I am Jillian L. Makairan, a student from Iloilo City Community College. So, ari ko disubong para magkuha sa inyong komento or ideya nga natuhoy sa NGCP or National Grid Corporation of the Philippines Panay Blackout. So, the first question is, how did the January 2024 NGCP Panay Blackout affect our barangay? O paano naka-apekto ang NGCP Panay Blackout sa ating barangay? Ang pag-epekto sa NGCP Panay Blackout sa ating barangay sa January 2024 is supposed to be wala siya electricity. So, ang mga frozen goods ang aton nga pumuluyo nagkalaguba, kumbaga wala kita source of electricity, which is nga in addition ang aton nga climate very mainit. So kumbaga it is a factor man na nag-affect sa aton nga pumuluyo nga mainit na kag wala sang source of electricity kag what do you call this, ang pangabuhian mo sang aton nga pumuluyo naapektuhan man tungod sang blackout. From the barangay's perspective, what lessons have been learned from the blackout and what changes, if any, have been made to improve the community's preparedness for future power disruption? Due to the January 2024 blackouts, ang barangay nag-invest sa aton solar street light. Ang ating barangay may 6 ka sityo. May ara kitang solar street light in total of 70 street lights ata nga napalaptaman na sa atong nga 6 ka sityo. And may ara kitang generator, isa ka generator which is nga ginagamit sa aton nga barangay para sa aton nga source of electricity kay kumbaga gamit kita para sa aton nga mga aktibidades diri sa barangay. Ang mga ideya man kag ang pag-preparedness sa mga pumuluyo naton ang atong mga barangay kagawad galibot na sila nga amo ni nga adlaw, amo ni nga oras nga brand out para at least ma-aware ang atong nga pumuluyo nga amo nang adlaw, amo nga oras nga brand out siya. Ang mga barangay kagawad na ginaimprove nila ang ilang nga pag-inform sa atong pumuluyo para at least ang pagpreparar sa mga pumuluyo aratin. In the event of another blackout, what steps would the barangay advise residents to take to ensure their safety and well-being? Sa muna nga pala ng kutano, ang aton nga mga barangay officials, whenever nga mag-announce si more power, nga ang aton nga electric provider, ang mga barangay officials gina-take note nila gina-follow up ang mga tao regarding sa blackout. Parehas na ang atong mga barangay officials kung may announcement si more, marikonita na sila nga pabalo sa pumuluyo nga mo nga adlaw may blackout. So dapat preparahan nila ang ilang mga frozen goods, ibutang nila sa mga ice bucket or ano man nga para at least hindi maguba ang ilang mga frozen goods. Ang ilaman nga kay wala kita source of electricity that time, ang kung gabi although may ala kita nga solar street lights, ang suga natin sa sulod sa panimalay amo na naman ang problema mo. So kumbaga kada remind na sa atong mga kagawad ginapreparahan na nila sa pumuluyo nga may ara sila sa suga sa pag-abot sa kaduluman sa kagabi. So the last question is, paano naka-apekto ang blackout sa mga establishment or sa adlaw-adlaw ng mga pangabuhi? Ang blackout sa 2024 January dako bitong epekto sa pumuluyo when it comes sa ilang pangabuhian, especially kung ang ilang pangabuhian is dapat may source of electricity parehas sabi sa mga laundry shop. Kinalagyan na ang kuryente sa sa may mga halo-halo business. Wala sila sa ice or ano man da. Pero ang sa household naman, usually ang gina-post nila sa Facebook,
Parehas na di maguba ang ilang nga mga gamit sa balay kay tungod sa short circuit, shorten sa power na amo lang na ang usually kung nga mabatian yun nga problema pag naka-apekto sa aton nga barangay. In addition to that, no, climate ang madaan, mainit. So, kumbaga, wala kita source of electricity, ang ato niya air conditioning, ang ato niya electric fan. Kung sa di kita makaparelax-relax, wala kita kuhaan sa electricity. Amo lang man na siya ang usually nga mabatian kung ang problem din nila. Ang nakapekto sa ilang negosyo is wala sila sa electricity, wala sila sa ref, na para butangan sa ilang mga balikya. Thank you, Chairman. Thank you for your time. Have a great day.